So, yan guys, good morning. Punta lang tayo sa paano pala mag P2P sa Gate. So, napakasimple lang. Punta ka lang sa Gate account, then make sure verified ka na and everything. Nakapasa ka na ng ID, na ano mo na yung Google Authenticator mo, no? Ah, basta lahat na nagawa mo. And then, ang gagawin mo is start mo lang tong P2P. Okay? Although, meron kasing deposit na pwede ka rin dumiretso to QRPH. Pwede dito, buy ka ng US PHP, spend ka PHP, bili ka ng 1,000 worth, tapos QRPH. Ang problema dito, masyadong mataas yung fees. 62 62 yan. Yung fee is 33. So, para kang nag-ano sa tindahan. So, so, hindi siya feasible. So, yung gagawin mo is P2P. Yung P2P kasi, para yan siyang money exchange. Okay? Parang money exchange. O, money changer pala. So, pag type mo ng P2P, make sure naka-PHP yan. Tapos, make sure naka-all yan. Pero dapat, kung GCash ka magka-cash, yung GCash yung i-click mo. So, gagabas dyan yung mga pwede sa GCash ng client. Pwedeng bilhan. Kumbaga, magsa-swap kayo. So, ito si Crypto Juju, ito yung recommended ko for now. The rest, di ko i-recommend kasi konti pa yung orders. Ito kan kasi yung na-try ko. So, paano ma-identify kung legit ba or hindi yung isang ah seller ng USDT? Ang gagawin mo dyan is click mo lang tong profile niya. Makikita mo dito last 30 trades niya, 643 sa totals niya. Tapos average time niya mag-release 2 minutes, so mabilis siya. So, yun, maano siya. Tapos yung feedbacks, merong mga feedbacks talaga na maganda, 59, tapos konti yung negative. Yan, merong mga negative kasi hindi naman yun perfect. Baka nakatulog yung seller or what habang nag-order. So, hindi natin alam. Pero, if ang rate kasi mataas, yung review niya mataas, pasok na sa akin yun. 98 plus or 99 plus. So, balik ako dito sa P2P. So, kung pasado na sa'yo yung seller, yung next mo gagawin is, ordering process na. Okay? So, ito yung style. So, magkano yung budget mo ng cash in? Let's say 3,000. Yan yung equivalent ng USDT. Now, click mo dito, ano yung mga pwede niyang tanggapin na bank, and make sure yung isi-send mo lang sa kanya na bank na gagamitin mo is yung pangalan mo. Walang iba. Huwag ka maglagay ng for crypto cash in or for gate cash in. Parang simple transfer lang. So, punta ka sa GCash, buy USDT. Hindi ko siya i-click kasi baka nakatapos na ako order sa kanya eh. Bago lang. Sana dinemo ko na lang. So, bawal yung third party ha. So, pagkatapos niyan, pwede mo i-chat yung seller. Gaya niyan, meron kaming chat orders. Alam ko kung makita ko pa ba. Ayan, chat. Ito, yan. Meron akong kaming chat na sa pa, same QR. Hinihingi ko yung QR niya. Kasi usually, kung wala yung QR, hindi ako magsisend. And make sure, yung sisendan mo is nagmamatch sa QR mo. I mean, sa yung QR na nagmamatch sa name niya. Huwag kang mag-send pag hindi nagmamatch sa name niya kasi meron kasi yung merchant seller name eh. Ayan o, nag-send siya ng QR. Ito, ROTL. Tapos pang yung name niya nito is Robert Real, ganon. So, dapat mag-match. So, sinend ko siya kasi nag-match. Para, if ever naman magka-problema, walang ano yan. Kasi si Gate, hawakan niya yung pera ng both parties para para ma titingnan tayo kung sino yung tama or mali. Pero pag sinunod mo yung proseso, sample, exact amount yung sinend mo, exact uh, GCash
mo talaga yung ginamit mo, so yun, walang problema doon. Kasi i-hold naman ni Gate yung ano eh, yung assets niya. Pag order ka kasi, sample 50 USD, no? Ganito, Your order has been filled. order ka ng 50 USD. Ano 'yon? I-hold ni Gate mismo yung 50 USDT ni Crypto Juju. So ganun 'yon, parang may brokerage na nangyayari. So I suggest try mo muna small amount, and kung medyo takot ka pa or ganyan, pag-guide ka lang sa GC namin or Telegram bago mo i-proceed yung payment. Small amount muna, example, 10, try mo muna $10 sa kanya, and then establish ka lang muna ng trust.